Bakit po tinawag na saob itong game na ito? Tinawag po itong saog. Ibig sabihin ng saog po sa wariwara. Candle Paradise Channel. Ito po yung open give lang po siya. Wala po tayong butas na papasokin, hindi gagaya ng mga ibang mga give. Maraming butas. So ito doon sulat paglakad natin. Ito po tayo para makita po natin mga rock formation na tinawag po natin na stalactite sa taas. Sa baba, stalagmite. Under po, pag ginawakan po natin sila is namamatay. Nangingitim. Pag ginawakan po natin yung tubig, kasi minsan tubig depende lang po sa ulan. Pag umulan, yung tubig po sa pagpapatubo ng ating stalagmite. Pag ginawakan, umi-stop yung tubig. Kasi 1,000 years, pag mid na yan, dumidikit, peda lang tinawag po natin. Kasi nangingitim yan. Pag nangingitim yan, yung tubong ating stalactite hanggang dito lang. Kasi pag hindi yan inawakan, gano'n dito na pagtubo. So, dapat din talaga hawakan. Kikita po natin ang rocks dun. Yan. Iba-iba ang... dito po yung makikita natin yung mga formation na stalactites ng mga design. Gawa lang ng tulong tubig. So makikita po natin dito iba-ibang uri ng animals. Ito po yung ipapakita ko sa inyo katulad ng ating Mama Mary. Mama Mary o Philippine Eagle. Kasi tulong talaga ng tubig lang yan. Yan po yung Philippine Eagle. Yan. Turo lang ngayon. Actually, Mga ito natural. Actually, ito po yung kinakalabas sa pag ginawakan. Nangingitim. Dapat hindi yan hinahawakan natin kasi pag hindi po hinahawakan, nagiging kulay puti yan, buhay. Kasi ito mga lags po natin na safety sila. Kahit na malakas yung lindol, hindi po sila nalalaglag. Kahit malakas, kahit na bagyo, hindi kayo katatapos ng katatapos. Mapapansin po natin yung stalactite, hindi po sila nalalaglag. Ito po yung dikit na dikit. Kahit na malakas sa lindol. So, dito po tayo para makita po natin. Ito po yung limestone rocks. Tinawag po natin magkaiba yung stalactite sa limestone. Yung limestone po, nagkaroon po siya ng crystal. Papansin po natin dito. Kristal ng budi. Tumikintam. Turo talaga ng tubig lang yan. Pero pag yung... Kasi ang story po ng ating saog, give panahon po ng mga gira. Ang mga Spanish po, sa taas po nagtago. Kaya nagtago po dito ng mga skeleto ng mga bones. Yung mga skeleto po mga bones, halo-halo po sila. May Amerikano, mga Spanish. So sa taas po sila nagtago, kaya nagkaroon po ng tatlong palapag. Maluwag. Sa nasundan lang po ito na pagkatapos ng bagyong Yolanda. December po, nag-umpisa na ng bagyong Dobi. Sa taas po nagtago mga tao. 80 families. Mga tao po doon. No. Pero ang Yolanda po, walang nag-iba po. Ang Dobi po kasi mga takot ng mga tao. Experience na sa'yo lang. Kaya nag-evacuate. So dito po yung makikita natin naggawa ng hagdan at saka tinayo. Ito po yung pakyat sa taas. So dito po yun. So dito yung ipapakita ko sa inyo. Dyan lang po sir, dyan lang. So ito po yung ginawa nilang hagdan po nila tinawag is nyog. Naputol yung isang lalaki para magagawa ng hagdan. Yung hagdan po, pinatayo, ginanong po. Pag tinayo yung hagdan, pwede na makakyas sa taas para makita yung limestone natin, gumagano yung bato. Naapakan, hagdan. Yung po, para makita nyo yan, no?
Yan po, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Hindi mo yan apagan, hindi ka talaga malalaglag. Patag yun. So ito po yung butas is na natural po siya. Hindi po namin ito binutas. As tinawag po itong butas, kumunoy. Kumunoy po siya. Ang tubig po, konektado yan sa dagat o ilog. Makikita po natin yung tubig, nag-high tide, tumataas. Pag na-high tide, tumataas. Pag low tide, nakikita ang coins. Bumababa ang tubig. Mga ilang feet ito? Mga ilang feet? Ang 50 feet. Ito, wala naman. So, sinubukan po ito pag-dive, ginamit lang ang machine. Okay, so, meron po kami bisita, bigatin na pumunta dito. Sinubukan talaga yung gamit ang machine. So, ang machine po niya is di po nasagad, 50 feet. So, malalim talaga. Mukhang talaga hiya. So, ito po yung makikita natin, yung limestone, yung natural lang. Dahil hindi ito talaga, hindi ito binutas, ano? Hindi po ito binutas. Kung binutas po namin ito, matagal po ito mabuti. Kasi matibay itong So, natural lang po talaga siya. po, natural lang po. Ito po yung ginawa po namin, man-made. Kasi yung mga kids natin nagtatakbuhan, alam na Okay mga Exxon, so nakapanayam natin kanina si Kuya Ornel. So ito po yung sinasabi nilang wishing well na sabi daw nila Kumunoy, mas kilala dito sa Samar na Kumunoy. Ano? Bakit po tinawag na saob itong cave na ito? tinawag po itong saog. Ibig sabihin ng saog po sa wariwara is sakop. Sa Sakop. Tagalog po paso. So ito po yung saog po, hindi po mabigkas ang salitang mga Spanish noon. Sabi daw nila, yung sakop, ibalitet, kaya naging saog. Kaya bitlit yung tinanggal na lang mga Spanish, kaya naging saog. Letter K. Hindi po natin may tindihan yung salita na lang nila. Kaya doon diretso na lang ang saog. Okay? So maraming salamat mga Exxon. So tinanggal yung K kasi yung sa kanila walang K ano sa mga Espanyol. So instead na sakob naging saob. Tinanggal yung letter K. Okay, maraming salamat Kuya sa yung pagtutur guide sa amin ano dito sa napakaganda at napaka-amazing ng mga rock formations, mga stalactite, stalagmite ng Saob Cave. Mabuhay ka po Kuya. Maraming salamat sa yung pagbibigay ng oras sa ating lahat. Shoutout sa lahat ng mga taga Basay, Samar at lalong-lalo sa lahat ng mga namumuno ng organisasyon ng Saob Cave. Mabuhay po kayong lahat. Salamat sa Diyos. Bye-bye! Mga igsoon ko, mga igsoon ko,